Amen. Okay, so siguro po magandang maalaman natin na ito po ay isinulat ni Apostol Pablo nung siya po ay nasa prison. Sinulat po niya ito sa Philippian Church nung siya po ay nasa prison. Bagamat ang sulat po, ayon sa binasa ko po sa inyo, kitang-kita po natin na ito po ay puno ng pagkakatiwala, puno po ng tinatawag nating affection and unity. Yan po ang manonotice po natin sa naisulat na ito ni Apostol Pablo. Bagamat nakatinakala po ang kanyang kamay, makikita natin na buong laya na nagpahayag ang kanyang puso. Amen? Yes, yan po ang isang napakagandang bagay na makikita po natin sa taglay na puso ng dakilang lingkod ng Panginoon. Now, ito pong mga talatang ito ay nagpapakita, mga kapatid, that God is at work within believers and at work among believers. So, yun po ang pinaka-konsepto po ng ating mensahe, na ang Diyos gumagawa sa atin at sa gitna po natin, sa usapang mananampalataya. And napakaganda po na ito'y naging tema po ng Baptist Day kahapon, to encourage the individual believer and at the same time to encourage all the believers to be together and to be united, particularly dito po sa ating naging teksto in the defense and confirmation of the gospel. So, ito po ang ating magiging talakayin ngayon pong sandaling ito, mga kapatid. Ito ay isinulat ni Apostol Pablo sa layunin po na may pakita na ang Diyos ay gumagawa sa atin at sa gitna po natin. Ito ay may kinalaman upang ang bawat Kristiyano po ay dalhin sa panawagan ng pagkakaisa at ng pagsasama-sama at para sa matibay na fellowship. So, ilang mga bagay po ang gusto kong pansinin natin mula sa dalawang talatang ito. Again, kung may mga Biblia po kayo, buksan po ninyo Philippians chapter 1 verses 6 and 7. Para po yung mga kachuchun in lang, alam po na ito po yung ating talata na ginagawang pundasyon sa ating pong pag-aaral ngayon. Ang sabi po ni Apostol Pablo, again, being confident of this very thing, that he which that began a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my bonds and in the defense and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace. So, isa-isahin po natin at bigyan pansin po natin ang dalawang talatang ito. Mga kapatid, again, our message this morning, God at work in us and among us. So, ang unang puntos na nais ko pong ibigay sa inyo sa verse number 6 is the confidence of God's purpose. The confidence of God's purpose. Malinaw po ang sabi ni Apostol Pablo, being confident of this very thing. Magandang ating pong maunawaan, maintindihan na si Apostol Pablo ang usapang pagkakatiwala ay hindi po nakadepende sa tao. Diba? Masasabi po natin that Paul's confidence is not in people or performance, but in God's person and promise. Ibig sabihin po, ang isang bagay na dapat maging klaro po sa akin at sa bawat isa po sa atin, sa usapang pagkakatiwala, nawa ang maging tibay ng ating pagkakatiwala ay sa Diyos at sa kanyang mga pangako. Amen? So ito po ang laman ng kanyang sulat. This is actually, we can feel as we study this writing of the Apostle Paul. Ito ang madadama natin sa kanya. Ang sabi niya, being confident of this very thing. Ito po ay nakatungtong sa usapan ng pagkakilala niya sa Diyos at sa kanyang kaalaman tungkol sa mga pangako ng Diyos. You know, ito po ay malaking advantage. Listen to me. Napakalaking advantage po na sa usapang buhay pananampalataya, yung pong ating pagkakilala kung sino po ang Diyos. Napakalaking advantage po na aware po tayo sa mga pangako ng ating Panginoon Diyos. Amen? So, dito po ating bibigyang pansin the confidence of God's purpose. Yan po ang nasa verse number 6. Being confident of this very thing,
that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Christ. Makikita nyo po yung confidence rooted in God's character. Ibig sabihin po yung kanyang kumpiyansa, yung pagkakatiwala na nakapundasyon sa kung sino po ang Diyos at kung ano po ang Diyos. Amen? Kaya pala si Apostol Pablo, sa kanyang pahayag, talagang ang malalim na desire po niya, ang laging eagerness po niya, as he continue on sa kanya pong buhay Kristiyano, sa kanyang buhay pagmiministeryo, ay ang higit at higit pa na makilala niya ang Diyos. Mga kapatid, isang bagay po na dapat matutunan natin ito kay Apostol Pablo, kung paano po na dahil kilala po niya ang Panginoon, dito po nakapundasyon ang kanya pong masasabi nating tiwala. Ang kanyang tiwala ay nasa pagkatao ng ating Panginoon. What I mean to say, yung character ng ating Panginoon. So, his confidence is rooted in God's character. Not only that, makikita nyo rin po na ang kanyang kumpiyansa ay nakahimlay, di ba? Resting on God's commitment. Yan. Pagkakilala mo po ang Diyos, makikita nyo po na sa pahayag niya, sabi niya, being confident of this very thing, that He, which hath begun a good work in you. Tingnan nyo yung pagkakilala niya, kung sino po ang Diyos. So, yun po ang tibay ng kanyang kumpiyansa. Ang sabi niya, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you, ang sabi niya, will perform it. Will perform it. God is committed to perform and to accomplish His will sa kanyang masasabi nating kalooban at pangako niya sa bawat isa sa atin. Agree po ba kayo doon? Yes. Because faithful is He that promised. So mga kapatid, yan po ang gusto kong maintindihan po natin. The reason why I am encouraging every one of you, kilalanin po natin ang Diyos, alamin po natin ang kanyang mga pangako, sapagkat ang Diyos ay faithful to His promises. Siya po ay tunay, siya po ay tapat sa kanyang mga pangako sa atin. Kaya mas kilala mo ang Diyos, mas marami kang alam na pangako ng Diyos, mas magiging matibay ang iyong pagtitiwala. Amen? And this is exactly what I would like all of you to see and to learn dito po sa sinabi po ni Apostol Pablo. His confidence rooted in God's character. Makikita niyo po resting on God's commitment. Alam niya na ang Diyos ay committed who will perform it until the day of Jesus Christ. Ganyan po ka-committed ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Okay? It is the confidence rejoicing in God's completion. Kung ano po ang sinimulan ng Panginoon, tatapusin niya po yan, mga kapatid. Kung ano po ang ipinangako ng Panginoon, tutuparin po ng Panginoon ang kanyang pangako. Walang pagsala. Ang nasimulan ng Diyos, tatapusin niya at ang pangako ng Diyos, tutuparin niya. Mga Kristiyano, kamusta po ang ating pagkakilala sa Diyos? Ang kanyang character, ang kanyang commitment. Napakahalaga po na tayo ay merong clear understanding at syempre pa tiwala sa Diyos. Kaya pala kahit nakabilanggo, kaya pala kahit ano po ang hirap na maranasan, kaya pala kahit ano po ang laban na harapin at daanan, mga kapatid, very confident. Kasi nga po, ang kanyang kumpiyansa rooted in God's character, resting on God's commitment, and rejoicing in God's completion. Isipin nyo, nasa bilangguan na po siya. Diba? Dito rin po sa aklat na ito, dito rin po sa church na ito, sinabi ni Apostol Pablo, rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. Let your moderation be known unto all men. Ang sabi po, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Philippians chapter 4, verses 4 to 7.
So mga kapatid, we should be rejoicing in the Lord. Always rejoicing in the Lord. Take note, siya po ay nasa bilangguan. Siya po ay nasa madilim na kalagayan, mahirap na karanasan. Pero ang kanyang mensahe ay ang patungkol sa pagkakatiwala sa Panginoon. Mga kapatid, sa mga panahon ng madilim na bahagi ng inyong buhay, ang pinakasusi ay ang matibay na pagtitiwala. Yung pong tatag ng tiwala sa Diyos na kilala natin, mga kapatid. Kung kilala mo ang Diyos, kahit ang masasabi nating rough road sa buhay mo ay hindi magpapaatras sa iyo, mga kapatid. Kahit na po ang madilim na karanasan sa buhay, hindi po magpapatigil at magpapahinto sa iyo. Magpapatuloy ka because of your confidence in God. Confidence sa kanya pong purpose, mga kapatid. So napakaganda at napakahalaga na ang bawat Kristiyano po ay mayroong pangahawakan sa Diyos, sa usapang character ng ating Panginoon, commitment ng Panginoon na magpapakita na ang kanyang sinimulan ay kanyang tatapusin. Amen? The confidence of God's purpose. Siya po ang nag-initiate ng gawa sa ating buhay, siya po ang magpapatuloy, at siya rin po ang magtatapos. Amen? God initiates the good work, and God continues the good work, and God completes the good work. Iyan po ang napakahalaga. 1 Thessalonians chapter 5 verse 24, again, faithful is he that calleth you, who also will do it. Amen? Ang sabi po, faithful is he that calleth you, who also will do it. The same concept na sinabi po niya sa teksto po natin, that he which hath begun a good work in you will perform it, mga kapatid, until the day of Jesus Christ. What a blessing! What a blessing! Mga kapatid, anumang sinimulan ng Panginoon by grace, He will finish in glory. All right, point number 2. Una po natin, the confidence of God's purpose. Number 2, the care for God's people. Again, hindi maganda at magaang ang sitwasyon niya. Kung tutuusin, siya po ang nasa madilim na kalagayan. Siya po ang nasa paghihirap. Siya po ang nasa bilangguan. Pero tingnan niyo po, nakaka-touch, mga kapatid. Particular, yung sinabi po niyang, because I have you in my heart. Pansinin po natin sa verse number 7. Sabi niya, even as it meet for me to think this of you all. Because I have you in my heart. Isang bagay po na nai-impress ako kay Apostol Pablo bilang lingkod ng Diyos, yung klase po ng affection niya sa mga mananampalataya at sa kanyang pinagmiministeryuhan. Maaalala niyo po na madalas ko pong sabihin na ang magandang pattern ng mga lingkod ng Diyos, ng mga nagpapastor in particular, ay si Apostol Pablo. Diba? In 1 Thessalonians chapter 2, tingnan niyo po how he expressed his heart being man of God sa mga tao po. Nung sulatan niya ang mga taga-Tesalonica, sino ba naman ang hindi mapupukaw ang puso? Sino ba naman ang hindi mababagbag ang kalooban? Sino ba naman ang hindi matatouch sa ganitong klase po ng pahayag? Ang sabi po niya sa 1 Thessalonians chapter 2 verses 7 and 8. 1 Thessalonians chapter 2 verses 7 and 8. Ang sabi niya, but we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. Sa verse number 8, ito po yung sinasabi kong deep expression. Very touchy, mga kapatid. Ang sabi niya sa 1 Thessalonians chapter 2 and verse number 8, so being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you not the gospel of God only, but also our own soul, because you were dear unto us. Grabe, ano ho? Sino ba namang mananampalataya? Sino ba namang miyembro ang hindi magmamahal sa kanyang pastor na talaga namang very affectionate, ibig sabihin very caring, loving, at sobrang concerned?
So this statement for me is very touchy. Ito'y nag-express ng tinatawag nating concern, nung kanyang care. So the care for God's people. Ang sabi niya, even as it meet for me to think this of you all, because I have you in my heart. Because I have you in my heart. Mga kapatid, alam nyo, ang ebanghelyo ng Panginoon, hindi lang po ito nagdadala sa atin at nagbubunga ito ng masasabi nating matibay na doktrina, kundi ng puso na may pagmamalasakit. Amen? Yes, ng malambot na puso para po sa usapin ng buhay ng mga tao, particularly yung kanya pong mga inalagaan. Masasabi natin that the care of the Apostle Paul is the kind of care that is personal. Personal, mga kapatid. Ito po ay pastoral. Amen? It is a personal care, pastoral care, and also, masasabi po natin na pure. Ito po ay pure. Kung ang aaralin po natin, yung pong pagmamalasakit, yung pagmamahal, yung pusong taglay ni Apostol Pablo, yung kanyang care, it is personal, it is pastoral, and it is pure. Walang halong pagpapaimbabaw, walang halong pwersahan, mga kapatid, at makikita po natin na ang distansya hindi problema sa kanya. Kasi yung statement niya, ang layo po niya, pero ang sabi niya, sa verse number 7 again, even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as band and in my bonds, and in the defense and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace. Diba? So, dito, napakaganda na mabigyang pansin nyo po. Doon sa idea po, nung sinabi po niya sa mga taga-Thessalonica, because you were dear, amen, unto us. So, napaka gandang tularan. Malaking bagay po sa akin at sa mga kapwa ko pastor na ganito po ang maging puso sa mga mananampalataya sa Diyos, una sa lahat, sa mananampalataya at sa gawain ng Panginoon. So, the confidence of God's purpose. Number 2, the care for God's people. Number 3, the cooperation. The cooperation in God's program. Yung idea po na sinabi po niya doon, inasmuch as both in my bonds and in the defense and confirmation of the gospel, ang linaw-linaw po na sila, makikita nyo, na kahit po ang katayuan ni Apostol Pablo ay nakabilanggo, they stood with him. Ibig sabihin, hindi nila iniiwanan, hindi nila binitawan. So, kaya ito yung partnership, mga partner na masasabi nating partners in suffering. Diba? So, yun yung maliwanag na sinasabi niya. Inasmuch as both in my bonds and in the defense and confirmation of the gospel. So, partners in suffering. So, kami, sa buhay po namin, maganda po na aware ang bawat mananampalataya na masarap na meron po kaming mga kapartner sa usapan ng mga laban, hirap, sakit, mga kapatid. Kaya malasakitan po sa ministry. Maganda po na ang talagang kabuuan ng ministeryo, ang manggagawa, ang lingkod ng Diyos, nagmamalasakit sa mga tao, sa mga mananampalataya, sa mga members. And it is also good na yung mga members po ay talagang kapartner ng kanilang pastor, ng manggagawa ng Panginoon. Masasabing ikaw ay partners, kayo po ay partners in suffering, partners in service, and partners in support. Amen? Yes, kasi dito nyo rin makikita that the Apostle Paul expressed his heart, particularly his gratitude because of the care and concern of these believers. Diba? Of these people. Kung paano sa chapter 4 po ang record, di po ba? Na siya po ay talagang naka-receive ng expression of love sa mga mananampalataya po sa Pilipos. Kaya naging commendable po ang church na ito. Ang sabi nga po niya sa verse number 10, but I rejoice in the Lord greatly that now at the last your care of me hath flourished again.
wherein you are also careful but you lacked opportunity. Ministry is partnership. At pag sinabi nating partnership, ang pastor dapat kapartner natin sa ministry, ang mga members dapat kapartner sa gawain ng Panginoon. At sa partnership, maganda po na tayo po'y partners in suffering, partners in service, and partners in support. Mga kapatid, ang ginamit niyang salita ni Apostle Paul sa kanila sa Philippians chapter 4, verse number 14, "Ye have well done, that ye did communicate with my affliction." You see? Diba? Ang sabi niya, "Ye have well done, that ye did communicate with my affliction." Ang ministeryo po ni Apostol Pablo, undeniably, naging matagumpay sapagkat hindi po siya nag-isa sa gawain. Yan po ay makikita natin sa naging mga sulat ni Apostol Pablo. In fact, meron po siyang mga acknowledgement. At ang isa nga po sa lagi ko pong ipinapakita na bagamat tayo po ay masasabi nating very much blessed and challenged and encouraged and motivated sa kind of ministering ni Apostol Pablo, but we can notice that the Apostle Paul in his life in the ministry, isa sa laging makikita nyo pong ugali niya ay ang kilalanin ang mga naging kabahagi sa usapan ng gawain ng Diyos. Kaya mga members, hindi ba lagi ko pong sinasabi, once na ako po ay nagpapasalamat sa inyo, hindi ko po ibinibigay ang glory sa inyo. I am just applying kung ano yung natutunan ko po sa pattern na ipinakita ni Apostol Pablo. Kasi mahirap pong makasumpong kayo ng pastor na ang tingin niya sa kanya nakasalalay ang gawain. Mahirap po na tayo'y magkaroon ng leader na ang tingin niya siya ang susi sa gawain. Mga kapatid, mga minamahal, ang susi sa gawain ay ang Diyos. At ang disenyo ng Panginoon ay ang magtulong-tulong tayo. Magsama-sama po tayo. Magkaisa po tayo sa usapan ng ministering. Because ministry is partnership. Ministry is partnership. And that is very obvious sa mga sulat ni Apostol Pablo. Nagbabanggit pa nga po siya ng mga pangalan. Kaya may mga times na hindi kayang pigilin ng pastor ang umaapaw na pasasalamat sa kanyang puso sa mga nakikibahagi at nakikipagtulungan sa kanya sa ministeryo. Isa na nga pong example, itong church na ito, ang Philippian Church, because makikita nyo po, you can notice that the Apostle Paul, he devoted time to somehow acknowledge them and appreciate them and even mention them sa kanyang sulat. Diba? Ang sabi niya, eksakto. Okay? Ye have well done that ye did communicate with my affliction. Alam nyo, kalooban po ng Diyos na ang mga mananampalataya makabalikat, makatulong, at masasabi po nating maging agapay ng pastor. Opo, sabi nga sa Galatians chapter 6 and verse number 6, di po ba? Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. So, nabasa natin yung salitang communicate. Hindi usap lang ang pinag-uusapan sa salitang communicate doon sa particular verse na yan. Di po ba? Sa Galatians 6:6, ang sabi po, let him that is taught in the word, yung mga tinuturuan daw po, let him that is taught in the word, communicate unto him that teacheth in all good things. Makidamay daw po sa nagtuturo. At yan po ang makikita natin, na ang mananampalataya sa Pilipos, si Apostol Pablo mismo ang nagsabi. Ang sabi niya, ye have well done that ye did communicate with my affliction. In fact, specific po na binanggit niya because she sent once and again. Diba? So, kung tutuusin, naging particular pa nga ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, in the beginning of the gospel, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. Kaya, members, kahit nakakarinig kayo ng mga nagpo-post o nakakita kayo ng mga nagpo-post na para bang napaka masasabi po nating negative
kapag ka po meron pong usapin na dapat suportahan ng pastor, na dapat maging pagpapala ka sa pastor, kahit nakakarinig po kayo ng ganyan, ang timbangin nyo po, yung pong negative na sinasabi nila at yung itinuturo po ng Bible. Diba? Baka kung nabubuhay si Apostol Pablo sa panahon ito, pati si Apostol Pablo batikusin po nila. Because here we can see that the Apostle Paul is very expressive. He is expressing his gratitude to the believers na naging very supportive sa kanyang kalagayan. Mga kapatid, tama po na sa ministry nagmamalasakitan tayo. Hindi po fair kapag ka po ang pastor lang ang may concern at nagkikare sa mga tao. It is also good na ang mga members nagkikare sa kanilang pastor. Kaya I am very happy to say, ako po'y proud, hindi po sa negatibong idea ng pagiging proud, kundi, kumbaga, proud po ako sa mga tao na inilagay ng Diyos sa aking pong pangangalaga. Kasi hindi ko lang po sila inaalagaan, marunong din po silang mag-alaga. And I can say, they are really great, they are really good in taking care of the man of God. Kung paano pong sila ay very expressive. Mga kapatid, ministry is partnership. So makikita nyo po sa sulat na ito ni Apostol Pablo, the cooperation in God's program. Ano po ba yung programa? This is about the propagation, diba, of the gospel. Ibig sabihin po, yung pong gawain ng Panginoon ang pinag-uusapan. And then si Apostol Pablo, binibigyang pansin niya na sila ay partners in suffering, partners in service, and partners in support. So, ito po ang ikatlong puntos po natin. Ngayon, para sa ating pong huling puntos, mga kapatid, makikita nyo rin po yung sinabi niya sa last part. Ano po? Basahin ko pa rin yung verse number 7 sa kabuuan. Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart. Matinding care, di po ba? Inasmuch as both in bonds and in defense of and confirmation of the gospel, yan po yung partnership, ye all are partakers of my grace. Ye all are partakers of my grace. Here we can see the communion in God's provision. The communion in God's provision. Ye all are partakers of my grace. Diba? So dito makikita nyo po na of course nakasentro lagi po yan sa Panginoon. Diba? Ang ating pong magandang matutunan sa usapan ng biyaya, hindi po dinisenyo ng Diyos ang biyaya na ating pong sarilinin. Diba? Na ating pong ipagdamot. Ang kalooban ng Diyos sa biyaya, ito po ay ibahagi, mga kapatid. So, yun po, basically ang concept ng usapan ng grace. Ng tinatawag nating kabutihan ng ating Panginoon. So, dito po sa ating mensahe, ang makikita po natin in the life of the Apostle Paul, yung shared salvation. Diba? That is actually the first thing that I want all of you to see, na yung kaligtasan hindi po inaangkin lang yan. Dapat ipinamamahagi po yan. Mga kapatid, we can see here yung tinatawag nating shared salvation, shared strength, and shared sacrifice. Diba? So, kapag ka po pinag-usapan ng kaligtasan, yan po'y ibinabahagi. Okay? And then palakasan po tayo. Just try to imagine kung ikaw ang kausap ni Apostol Pablo, kung ikaw yung may pinagdadaanan, na talagang minsan ang thinking mo, hinang-hina ka na, magkukwit ka na, parang hindi mo na makakaya, bibitaw ka na, bibigay ka na, tapos makikita mo na narito po yung taong mga-encourage sa'yo, ini-encourage ka sa kalagayan na kung tutuusin, ano po ba ang kalagayan niya? Diba? So, tayo po mga kapatid, hindi natin po pwedeng sabihan si Apostol Pablo, madali sa yung magsalita ng rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice kasi ang ganda-ganda ng kalagayan mo. You cannot say that to Apostle Paul. Why? Because when the Apostle Paul said that, nasaan siyang kalagayan? Diba? For me, it is very impactful. Napakalakas ng impact nasasabihin sa yung rejoice in the Lord always, and again I say rejoice, na yung nagsasalita sa iyo, hindi nasa magandang sitwasyon.
Di po ba? Kaya mga kapatid, kung kayo po ay may pinagdadaanan, bakit hindi po natin tularan si Apostol Pablo? Nagamitin natin yung pinagdadaanan natin para tayo po'y maka-encourage at makapagpalakas ng iba. Kasi nga po, hindi po pwede sa kanya, yung babalikan mo siya, kaya ka lang nagsasabi ng ganyan kasi masagana buhay mo. Kaya ka lang nagsasabi ng ganyan kasi puro paborable nangyayari sa iyo. Kaya ka lang magsasabi ng ganyan kasi maganda sitwasyon mo. How can you say that to Apostle Paul? Paano mo siya babalikan? Nung sabihin niya sa mga taga-Pilipos, mga galak kayong lagi sa Panginoon. Muli sinasabi ko, mga galak kayo. Pwede ba nilang balikan si Apostol Pablo? Madali sa yun sabihin niyan kasi ang ganda-ganda ng kalagayan mo dyan. Ayan o, nakabilanggo ka. Ayan o, hirap na hirap ka. Ayan o, ang sakit-sakit ng kalagayan mo. Mga kapatid, alam naman nating nabilanggo si Apostol Pablo, hindi po dahil sa krimen. Diba? Mga kapatid, siya po'y nabilanggo sa usapan ng pagmiministeryo. Kaya sa mga dark moments sa buhay natin, di ba? When it seems dim sa ating pong sitwasyon, kalagayan, panawagan po, shout out sa mga may sakit. Ati Tetet, isa ka na. Aida, ikaw. Kayo po yung nalagay sa katayuang may ganyang karamdaman. Naku, ang lakas ng impact. Yung ganyan ang karamdaman po ninyo, ganyan ang kalagayan nyo, tapos sasabihin nyo sa kapatid natin, magpakalakas lang kayo, be positive, just rejoice in the Lord. So, hindi nila kayo po pwedeng balikan. Kaya mo sinasabi yan kasi ikaw, ang ganda-ganda kalagayan mo, may cancer sila eh. Hindi po ba? So, yun po ang katayuan nila. Kaya mga kapatid, sa usapang Kristiyano, ang dapat palang takbo ng isip, pag kami mga tribulations po tayo, kapag kami mga testings po tayo, kapag kami mga difficulties po tayo, ang tamang attitude pala, yun po'y gamitin nating pagkakataon na magpalakas sa iba. Bakit? Kasi mas nakakalakas na makarinig ka ng isang tao na may pinagdadaanan, mabigat ang sitwasyon, tapos sasabihin sa'yo, rejoice in the Lord. Nakukuha niyo po ang gusto kong ipunto, mga kapatid? Diba? So, importante po na tayo po ay magsalo-salo sa probisyon ng Panginoon, sa kanyang probisyong kaligtasan, kalakasan. Importante ito, mga kapatid. Kaya nga, sabi ko, in the life of the Apostle Paul, ang makikita natin, kanina diniin ko po yung partnership, di po ba? And then, makikita nyo na yung grace ng Panginoon sa kanya. Hindi niya po ito sinayang, mga kapatid. Kaya nga, isipin nyo pong mabuti ngayon. Sa mensaheng ito na narinig nyo, kung ikaw man ay merong pinagdadaanan, kung ikaw man ay may mabigat na sitwasyon, kung ikaw man ay nasa masasabi nating dilim sa buhay mo. Kasi ang gusto ko pong maging klaro po sa atin, ginagamit natin yung salitang dilim para ilarawan po yung bang tila unfavorable situation sa buhay natin. Kasi sa totoo lang, kapag ka ikaw ay Kristiyano, wala naman talagang dilim sapagkat ang Diyos ay liwanag. Pero ang salita ko pong madilim na bahagi sa ating buhay, I am actually referring to the experiences and even difficulties and struggles na ating pong nararanasan. Panghawakan niyo po, mga kapatid, na nandyan ang Panginoon. Amen? Kaya isipin niyo pong mabuti. Kasi nakaranas po kami, napuntahan namin mismo yung pinagkulungan kay Apostle Paul. Okay? Yung pinagkulungan po sa kanila. Yes, napuntahan po namin yan, pati yung kailaliman po noon. So talagang matindi po. Meron lang pinakabutas po na ganyan na ilalagay ka doon sa loob, nakatanikala ka dyan, napakadilim, naka-chain po kayo, mga kapatid. Just try to imagine. Napakahirap nung ganung kalagayan. And then, nung nagkaroon siya ng pagkakataon, kasi alam naman natin, at yun po, siguro isa sa masasarap na naranasan ko po yan, na mas na-appreciate ko po lalo, yung naging karanasan ni Apostol Pablo, nung siya po ay ipadala doon sa Roma, mga kapatid, at yung mga na-experience po niya doon, in fact, napuntahan po namin yung pong nirentahan po ni Priscilla at saka ni Aquila, mga kapatid. At maging yung kanyang naging lugar. Kasi di ba nakaranas po siya ng house arrest. Mga kapatid, mga minamahal, gusto ko pong muling ipaunawa, ipaalala sa inyo.
ang sitwasyong mahirap ni Apostol Pablo ang naging dahilan kung bakit nakapagpalakas ng marami. Sapagkat doon sa moment na tayo po ay nasa kahirapan, mas doon po hayag na makikita ang kalakasan ng Diyos. At ibahagi po natin sa iba ang kalakasan na yan. Yung pong encouragement mo sa kabila ng may cancer ka, sa kabila ng mayroong hindi magandang naging diagnosis at findings, sa karamdaman mo. So, nakaramdamang meron ka. Sa kabila nung medyo mabigat yung naging sitwasyon mo sa negosyo, sa anumang sitwasyon ng buhay, may biyaya ang Diyos. Na kung saan doon po tayo, masasabi nating meron pong pagsasalo-salo sa biyaya ng Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, I hope and I pray na ito po ay nabigyan natin ng weight sa ating pong presenting kalagayan. Paalala po, God at work in us and among us. Siya po'y gumagawa sa atin at sa gitna natin. Hindi ka nabubuhay sa sarili mo lang. Tayo po'y nabubuhay sa ating pong sarili at para sa isa't isa. At bilang mga mananampalataya, ang ganda po ng mga talatang ito na napili po para gamitin sa celebration po ng Baptist Day. Again, Philippians chapter 1, verses 6 and 7. Being confident of this very thing. Being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my bonds and in the defense and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace. Mga kapatid, mga minamahal, nasaan po ang ating tiwala? Saan nakasalig ang ating pong pagtitiwala? Napakaganda ng paalalang ito ng sulat ni Apostol Pablo. I hope nang muli po, na-bless po tayo, naliwanagan tayo, natuto tayo, at na-encourage po tayo ng mensahe ng ating Panginoon.